Naku, isipin mo na lang, ang isang asawang sadyang pinatay ang kaniyang telepono habang nag-aagaw buhay ang pamilya niya para lang magpakasaya sa kaniyang kabit. Hindi niya alam ang asawang inakala niyang mahina ay handa na palang bawiin ang bawat sentimo at dangal na mayroon siya. Mauubos ang lahat sa kaniya sa isang iglap lang. Pakinggan mo ito dahil talagang nakakapanginig ng laman. Huminto ang marangyang sasakyan sa harap ng isang malaking gate sa isang eksklusibong subdibisyon sa Makati. Bumaba ang bintana ng sasakyan at ang mainit na hangin ng Maynila ay humalik sa mukha ni Richard. Bahagyang minulat ni Richard ang kaniyang mga mata at hinilot ang kaniyang sentido. Pagod na pagod ang kaniyang katawan matapos ang mahabang biyahe mula sa Singapore. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang kaba at pagkairita na namumuo sa kaniyang dibdib. Hindi niya mawari kung iyon ba ay dahil sa pananabik o dahil sa bigat ng kaniyang konsensya. Tiningnan ni Richard ang babaeng katabi niya sa loob ng sasakyan. Si Bianca na nooy mahimbing na nakasandal ay maingat na karga ang isang sanggol na ilang buwan pa lamang ang edad. Ang mukha ni Bianca ay puno ng tamis at kapayapaan, isang larawan ng isang ina na kampante sa kaniyang kinalalagyan. Bahagyang gumalaw si Bianca nang maramdaman niyang huminto ang sasakyan at nang magtama ang kanilang paningin, binigyan niya si Richard ng isang matamis na ngiti. "Richard, narito na ba tayo sa bahay mo?" Kinakabahan ako, bulong ni Bianca habang mas hinihigpitan ang pagkakaunano sa sanggol. Walang dapat ikatakot, tipid na sagot ni Richard habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Lumabas siya at tumayo sa harap ng kaniyang villa, isang 3 palapag na bahay na naging saksi ng kaniyang buhay sa loob ng 3 taon. Sa paligid ng gate nakatanim ang mga paboritong bulaklak ni Christine, ang mga sampagita. Ngunit sa pagkakataong ito napansin ni Richard na ang mga puting talulot ay tila tuyo at ang bango ng mga ito ay wala na sa paligid. Sumunod si Bianca sa kaniyang likuran habang tinitingnan ang paligid ng may pagkamangha. "Napakalaki pala nito, higit pa sa naisip ko," wika ng babae. Hindi siya pinansin ni Richard at dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok sa sala, sinalubong sila ng isang nakabibinging katahimikan. Kumunot ang noo ni Richard. Inasahan niyang narito si Christine dahil bago siya umalis patungong ibang bansa, malinaw niyang sinabi rito ang petsa ng kaniyang pagbabalik. Inasahan niyang makikita ang asawa na naghihintay sa kaniya, gaya ng dati na may handang pagkain at matamis na pagbati. "Christine," tawag niya, ngunit walang sumagot. Tanging ang mahinang pag-ikot ng aircon ang kaniyang naririnig. Sa gitna ng mesa, sa sala, may isang baso ng tubig na kalahati pa ang laman. Nang hipuin ito ni Richard ang tubig, ay kasing lamig na ng yelo sa tagal ng pagkakalapag doon. Habang naglalakad si Bianca sa loob ng bahay, hindi nito mapigilang mamangha sa mga palamuti. Hinahawakan niya ang mga mamahaling muebles at tinitingnan ang malaking chandelier na gawa sa kristal. "Richard, napakaganda rito. Mukhang lahat ng kagamitan ay mula pa sa Europa," wika ni Bianca nang may halong inggit. Ngunit abala ang isip ni Richard sa paghahanap sa asawa, bakit tila walang tao. Biglang lumitaw ang kanilang kasambahay na si Aling Rosa mula sa direksyon ng kusina. Hawak nito ang isang basahan at ang kaniyang mukha ay bakas ang gulat at takot nang makita ang kaniyang amo. Walang bakas ng galak sa mga mata nito, kundi isang matinding pag-aalangan. "Sir Richard, nakabalik na pala kayo," nauutal na bati ni Aling Rosa. Ang boses nito ay nanginginig at umiiwas siya ng tingin sa kaniyang amo. "Nasaan si Christine?" mabilis na tanong ni Richard. Saglit na napatigil ang matanda. "Ang Ma'am Christine po." Hindi ko po alam, sir." Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam?" Lumakas ang boses ni Richard dahil sa pagkainis. "Hindi ba't tungkulin mong alagaan ang asawa ko at ang bahay na ito?" Yumuko si Aling Rosa at tila gustong umiyak. "Sir Richard, 3 buwan na pong hindi umuuwi ang Ma'am Christine dito." Parang isang malakas na sampal sa mukha ang narinig ni Richard. 3 buwan? Umalis ako ng eksaktong 3 buwan at sinasabi mong simula noon ay wala na siya rito.
Nasaan ang anak ko? Nasaan si Enzo? Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Aling Rosa sa basahan. Ma'am Christine took little Enzo with her, sir. Noong araw na umalis kayo patungong Singapore, ilang oras lang ang lumipas, nag-impake na rin ang Ma'am Christine. Sabi niya po pupunta muna siya sa probinsya ng kaniyang mga magulang para magpahinga. Akala ko po ay ilang araw lang siya doon, pero hindi na siya bumalik. Sinubukan ko siyang tawagan pero laging nakasara ang kaniyang telepono. Napatulala si Richard. Hindi siya makapaniwala. Noong araw na umalis siya, maayos pa ang kanilang pag-uusap. Inisip niya na gaya ng dati tatanggapin ni Christine ang lahat ng kaniyang desisyon nang walang reklamo. Bakit ito umalis? Bakit dinala ang kaniyang anak? Lumapit si Bianca kay Richard, bakas ang pagkukunwari ng pag-aalala. Richard, ano ang nangyayari? Baka nagtampo lang ang asawa mo dahil sa akin? Subukan mo siyang tawagan ulit? Kinuha ni Richard ang kaniyang cellphone at mabilis na idinayal ang numero ni Christine. Ang tanging sumagot ay ang mekanikal na boses na nagsasabing ang numerong kaniyang tinatawagan ay hindi na aktibo. Sinubukan din niyang tawagan ang relo na may tracker ni Enzo, ngunit pareho itong hindi maabot. Nagsimulang manginig ang kaniyang mga kamay. Aling Rosa, noong umalis siya, may sinabi ba siya sa iyo? May iniwan ba siyang mensahe? Tanong ni Richard habang ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa galit at kalituhan. Wala po, sir. Nakita ko na lamang siyang hila-hila ang isang malaking asul na maleta. Sabi niya ay kailangan lang niyang lumayo sandali. Tinanong ko kung kailangan niya ng tulong pero tumanggi siya, kwento ng matanda. Agad na umakyat si Richard sa kanilang silid tulugan. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng amoy ng lavender na dati-rati ay paborito ni Christine. Malinis ang silid. Ang kama ay maayos, ang pagkakaladlad ng sapin, ang mga gamit ay nasa kani-kanilang lugar. Binuksan niya ang cabinet at nakitang nandoon pa ang karamihan sa mga damit nito. Ang mga mamahaling alahas na ibinigay niya ay nasa loob pa rin ng kahon sa ibabaw ng mesa. Nakahinga ng maluwag si Richard. Inisip niya na baka nagbabakasyon lang talaga ang asawa at babalik din ito. Nandito pa ang mga damit at alahas niya. Siguradong babalik siya, bulong niya sa sarili. Ngunit nang pabalik na siya sa ibaba, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin sa rack ng mga sapatos malapit sa pinto. Ang paboritong puting sapatos ni Christine, ang sapatos na lagi nitong ginagamit kapag naglalakad sa labas, ay wala na roon. Maging ang mga komportableng rubber shoes nito ay naglaho na rin. Ang natira na lamang ay ang mga matataas na takong at mga seryosong sapatos na madalang nitong Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kaniyang likuran. Mabilis siyang tumungo sa silid ni Enzo. Pagbukas niya ng pinto, tila tumigil ang pagtibok ng kaniyang puso. Ang silid ay halos bakante na. Ang mga kumot ni Enzo ay wala na, ang mga paboritong storybooks ay naglaho na sa istante, at maging ang malaking koleksyon ng Lego na binili niya para sa anak ay wala na rin sa kinalalagyan nito. Ang mga cabinet ay bukas at walang natirang kahit isang piraso ng damit ng bata. Hindi tanga si Richard. Alam niyang hindi ito isang simpleng pagbabakasyon. Si Christine ay umalis at kinuha ang lahat ng mahahalaga sa kaniya. Iniwan niya ang lahat ng karangyaan, ngunit dinala niya ang kaniyang buong pagkatao at ang kaniyang anak. Sir Richard, tawag ni Aling Rosa na sumunod pala sa kaniya sa itaas. Hawak nito ang isang brown na sobre. May iniwan po palang sulat si Ma'am Christine. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo sa araw ng inyong pagbabalik. Mabilis na inagaw ni Richard ang sobre. Ang sulat ay may pangalan niya sa labas, isang maayos at pamilyar na sulat kamay. Sa loob ay may ilang linya lamang na isinulat ni Christine. Richard, sa oras na mabasa mo ito, malayo na kami ni Enzo. Huwag mo na kaming hanapin dahil hindi mo na kami matatagpuan. 3 taon akong naniwala na balang araw ay mamahalin mo rin ako, ngunit ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig para sa iyo. Ang pag-ibig para sa iyo ay ang pagtataksil habang buntis ang iyong asawa.
Ang pag-ibig para sa iyo ay ang pagsasaya kasama ang ibang babae habang iniiwan mo akong nag-iisa sa gitna ng pagdadalamhati. Ginamit ko ang 3 buwan na wala ka para magising sa katotohanan. Hindi kami pag-aari mo, Richard. Ang mga papeles para sa paghihiwalay ay nasa drawer ng ating kama, pirmado ko na ang lahat. Mula ngayon, wala na kaming kinalaman sa iyo, Christine. Bumilis ang tibok ng puso ni Richard. Mabilis siyang bumalik sa silid-tulugan at binuksan ang drawer. Doon ay nakalagay ang mga legal na dokumento para sa kanilang diborsyo at annulment. Ang lagda ni Christine ay malinaw at may diin isang tanda ng kaniyang matibay na desisyon. Biglang pumasok si Bianca sa silid, bitbit pa rin ang sanggol. Richard, ano ba iyan? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Napakawalang puso naman ang asawa mo. Umalis siya at iniwan ka pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kaniya. Huwag kang mag-alala, nandito naman kami ng anak mo. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Tumahimik ka, sigaw ni Richard na naging sanhi ng malakas na pag-iyak ng sanggol. Nagulat si Bianca at napaurong. Ang mga mata ni Richard ay nagliliyab sa galit at pagsisisi. Bumaba si Richard sa sala, hindi mapakali. Hindi niya matanggap na ang babaeng inaakala niyang sunod-sunuran sa kaniya ay nagawang gumawa ng ganito kalaking hakbang ng palihim. Inisip niya ang huling araw na nagkita sila. Tinanong siya ni Christine kung kailangan ba talaga niyang umalis. Inakala niyang isa lamang itong karaniwang paglalambing, ngunit ngayon niya napagtanto na iyon ay isang huling pagkakataon para sa kaniya. Ang mga mata ni Christine noong umagang. Iyon mga matang puno ng hapis na hindi niya binigyang pansin, iyon pala ay isang pamamaalam. Umupo si Richard sa sofa at hinawakan ang kaniyang ulo. Ang kaniyang perpektong buhay ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Tumingin siya sa labas ng bintana habang unti-unting lumulubog ang araw. Isang matinding takot ang bumalot sa kaniya. Paano kung hindi na nga niya mahanap ang kaniyang mag-ina? Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Siya si Richard at walang sino man ang nakakatakas sa kaniya. Kinuha niya ang kaniyang telepono at tinawagan ang kaniyang assistant. Hanapin mo si Christine, gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Hanapin mo siya ngayon din, sigaw niya bago ibaba ang telepono nang may malakas na kalabog sa mesa. Ngunit sa gitna ng kaniyang galit, isang boses sa kaniyang isipan ang bumulong. Huli na ba ang lahat? Nanatiling nakapako ang tingin ni Richard sa screen ng kanyang telepono. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang madilim na mukha. Ang litratong natanggap niya ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kaniyang sistema. Doon sa gitna ng mataong paliparan, nakatayo ang kaniyang asawa na si Christine. Hindi ito ang Christine na kilala niya, ang babaeng laging nakayuko at tila takot sa sariling anino. Ang babaeng nasa larawan ay nakatayo. Nang tuwid suot ang isang malapad na ngiti na matagal nang hindi nasilayan ni Richard. At ang pinakamasakit sa lahat, may isang kamay na isang lalaki na nakapatong sa kanyang balikat, isang kilos na nagpapahiwatig ng proteksyon at malalim na ugnayan. Nanginginig ang mga daliri ni Richard habang sinusubukan niyang palakihin ang kinalalagyan ng lalaki sa larawan, ngunit malabo ang mukha nito. Agad niyang tinangka na tawagan ang numerong nagpadala ng mensahe, ngunit isang malamig na tono lamang ang sumagot sa kaniya, hudyat na ang linya ay pinutol na pagkatapos maipadala ang banta. Sino ang lalaking ito? Bulong ni Richard sa kaniyang sarili. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagngangalit. Sino ang naglakas loob na hawakan ang asawa ko? Hindi siya mapakali sa loob ng silid. Lumabas siya at mabilis na tinungo ang silid ng mga gwardiya sa loob ng kaniyang villa kung saan matatagpuan ang mga monitor ng CCTV. Hindi siya gumawa ng anumang ingay, ngunit ang bawat hakbang niya ay mabigat, tanda ng namumuong bagyo sa kaniyang kalooban. Ipakita mo sa akin ang lahat ng kuha noong umaga ng aking pag-alis, utos ni Richard sa tauhan ng seguridad. Ang kaniyang tinig ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan.
Nanginginig ang kamay ng guwardiya habang pinipindot ang mga button sa keyboard. Maya-maya pa lumabas sa screen ang petsa at oras. Nakita ni Richard ang kaniyang sarili na sumasakay sa sasakyan, patungong paliparan 7:00 ng umaga. Pagkalipas ng eksaktong 2 oras, 9:00 lumabas si Christine sa pintuan. Pinanood ni Richard ang bawat galaw ng asawa. Maingat nitong inilabas ang isang malaking asul na maleta. Hawak nito ang kamay ni Enzo na masayang tumatalon-talon habang suot ang kaniyang maliit na backpack. Huminto si Christine sa harap ng gate at lumingon sa bahay, isang huling tingin na tila nagtatapon ng lahat ng alaala ng 3 taong pagsasama. Walang bakas ng lungkot sa kaniyang mukha. Sa halip isang ekspresyon ng kaginhawaan ang rumehistro sa kanyang mga mata. Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang isang lalaki sa larawan. Maingat nitong kinuha ang maleta ni Christine at inilagay sa likod ng sasakyan. Binuhat nito si Enzo ng may pag-iingat at bago sila sumakay, hinawakan ng lalaki ang pisngi ni Christine habang may ibinubulong dito. Tumango si Christine at sumakay sa loob. Malakas na hinampas ni Richard ang mesa sa harap ng monitor. Ang tunog ng kaniyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging sanhi ng pagtalon sa gulat ng guwardiya. Sino ang lalaking iyan? Alamin mo ang plate number ng sasakyang iyan, ngayon din? Sigaw niya. Bumalik si Richard sa pangunahing bahay, kung saan naratnan niya si Bianca na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa vanity mirror na dati ay pag-aari ni Christine. Ang mga pabango at kolorete ni Christine ay basta-basta na lamang itinabi ni Bianca sa isang gilid upang bigyang daan ang sarili nitong mga gamit. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Richard, ang kaniyang tinig ay parang isang babala. Lumingon si Bianca pilit na nagpapakita ng lambing. Nag-aayos lang ako, Richard. Sabi mo naman ay dito na kami titira. Hindi naman siguro masama kung gagamitin ko ang mesa na ito lalo na't mukhang wala na namang balak bumalik ang asawa mo. Mabilis na lumapit si Richard at hinawakan ang braso ni Bianca. Hindi ito marahas ngunit sapat ang higpit para maramdaman ng babae ang kaniyang galit. Huwag mong pakikialaman ang mga gamit niya hanggat hindi ko sinasabi. Wala kang karapatan na basta na lamang manakop sa bahay na ito. Nagulat si Bianca at nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Richard, bakit ka nagagalit sa akin? Ako ang narito, ako ang nag-aalaga sa anak mo. Bakit tila mas mahalaga pa sa iyo ang mga gamit ng babaeng nang iwan sa iyo? Hindi sumagot si Richard. Binitawan niya ang braso ni Bianca at lumayo. Ang kaniyang isipan ay naglalakbay pabalik sa mga sandaling binaliwala niya si Christine. Naalala niya ang mga gabi na umuuwi siyang lasing at hindi man lang tinitingnan ang asawa. Naalala niya ang mga pagkakataon na hinihiling ni Christine na mag-usap sila ngunit lagi niyang sinasabing wala siyang oras. Inakala niya na dahil wala itong pamilya at sa kaniya lamang umaasa. Hinding-hindi ito makakaalis, ngunit nagkamali siya. Kinabukasan maagang tinawagan ni Richard ang kaniyang personal na abogado at ang manager ng kaniyang bangko. Doon niya natuklasan ang isa pang masakit na katotohanan. Sir Richard, wika ng bank manager sa kabilang linya. May mga dokumentong ipinadala sa amin si Ma'am Christine bago pa man kayo umalis patungong Singapore. Ginamit niya ang kaniyang karapatan bilang asawa sa inyong joint account, ngunit ang ipinagtataka namin, hindi niya kinuha ang lahat ng pera. Kinuha lamang niya ang eksaktong halaga na kaniyang dinala noong kayo ay ikinasal ang kaniyang personal na ipon na idineposito niya noon. Wala siyang ginalaw na kahit isang sentimo mula sa inyong sariling kinita. Napaupo si Richard sa kaniyang opisina. Ang kaniyang pagmamalaki ay unti-unting nadudurog. Inisip niya na aalis si Christine para magnakaw o para gamitin ang kaniyang yaman, ngunit tila mas malalim ang plano nito. Nais ni Christine na lumayo nang walang anumang utang na loob sa kaniya. Sumunod na pumasok ang kaniyang assistant na may dalang ulat mula sa imbestigasyon sa nakitang sasakyan. Sir, ang plate number ng itim na SUV ay rehistrado sa isang kumpanya ng arkitektura na pag-aari ng isang PhilAm na nagngangalang Christian.
Ayon sa aming pagsisiyasat, si Christian ay matagal ng kaibigan ni Ma'am Christine bago pa man kayo magkakilala. Sinasabing si Christian ang tumulong sa kanya noong panahong nagtatrabaho pa siya sa restaurant. Kaibigan, nakangising tanong ni Richard, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng pait. Walang kaibigan na yayakap sa asawa ng iba sa gitna ng paliparan. Niloko niya ako. Habang nagpapakapagod ako sa trabaho, may iba na pala siyang pinaglalaanan ng atensyon. Mabilis na tumayo si Richard at kinuha ang kaniyang coat. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa opisina ng Christian na iyan. Habang bumibiyahe patungong Bonifacio Global City, tinitingnan ni Richard ang mga gusali sa labas. Punong-puno siya ng puot, ngunit sa ilalim nito ay may isang maliit na tinig na nagsasabing siya ang may kasalanan. Ngunit bilang isang lalaking nakasanayan ng laging tama, mas pinili niyang yakapin ang galit. Nang makarating sa opisina ni Christian, hindi na nagpaalam si Richard sa reception. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Nakita niya ang isang lalaking may kagalang-galang na tindig, nakatayo sa harap ng isang malaking glass wall at tila may tinitingnang mga blueprint. "Nasaan ang asawa ko?" sigaw ni Richard. Lumingon si Christian ng may kalmado at banayad na ekspresyon. Walang bakas ng takot o gulat sa kaniyang mukha. "Richard, alam ko na darating ka. Ngunit nagkakamali ka ng hinahanap. Hindi na siya ang asawa mo sa oras na pinirmahan niya ang mga papel na iniwan niya sa iyong kama. Wala kang karapatang sabihin yan. Akin si Christine. Sa akin siya nakatira. Ako ang nagpapakain sa kaniya." Lumapit si Richard at hinawakan ang kwelyo ng barong ni Christian. Dahan-dahang tinanggal ni Christian ang mga kamay ni Richard. "Iyan ang problema mo, Richard. Akala mo ay isa siyang kagamitan na maaari mong bilhin at itago sa loob ng bahay. Hindi mo alam ang halaga niya dahil masyado kang abala sa pagbibilang ng iyong pera at sa paglalaro sa ibang babae. Alam mo ba kung ilang gabi siyang umiiyak habang inaapoy ng lagnat ang anak niyo habang ikaw ay nasa bisig ng iba?" Natigilan si Richard. Ang mga salita ni Christian ay parang mga matatalim na karayom na tumutusok sa kaniyang dibdib. Umalis na siya, Richard. At sa pagkakataong ito, hindi mo na siya mababawi sa pamamagitan lamang ng pera o kapangyarihan. Pinili niyang maging malaya at pinili niyang ibigay kay Enzo ang amang tunay na magpapahalaga sa kaniya, dagdag ni Christian. "Hindi ikaw ang ama niya," bulyaw ni Richard. "Sa dugo marahil ay hindi. Ngunit sa pag-ibig at pag-aaruga, mas ama pa ako kaysa sa iyo," sagot ni Christian ng may malalim na paninindigan. Lumabas si Richard sa opisina na tila isang talunang sundalo. Ang kaniyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Habang bumabalik sa sasakyan, tumunog muli ang kaniyang telepono. Isang video ang ipinadala. Doon nakita niya si Enzo na tumatakbo sa isang malawak na hardin at sa likod nito ay si Christine na tumatawa ng malakas, isang tawang puno ng ligaya na kailanman ay hindi niya naibigay sa asawa. Sa dulo ng video, lumingon si Christine sa kamera at nagsalita ng mahinahon ngunit matatag. "Tapos na tayo, Richard. Huwag mo nang susubukan na lumapit muli." Napahilig si Richard sa upuan ng sasakyan at naramdaman niya ang unang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man siya tuluyang magpadaig sa emosyon, isang mensahe mula sa kanyang kumpanya ang dumating. "Sir, may malaking problema. Ang ating mga investors ay dahan-dahang binabawi ang kanilang shares. May isang hindi kilalang korporasyon ang bumibili sa lahat ng ating stocks. At ang pangalan ng korporasyong iyon ay Christine Gold Holdings." Hindi mapakali si Richard sa loob ng kaniyang malawak na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin. Sa harap niya, ang tatlong malalaking monitor ay nagpapakita ng pababang graph ng halaga ng kaniyang kumpanya sa stock market. Ang mga pulang linya ay parang mga sugat na humahati sa kaniyang dangal. "Paano ito nangyari?" tanong niya sa kaniyang assistant na si Paul na nooy basa na ng pawis ang noo.
Saan kumuha ng pondo ang Christine Gold Holdings na iyan para bilhin ang 30% ng ating stocks sa loob lamang ng ilang oras? Sir, hindi po namin inaasahan ang bilis ng kanilang pag-atake, nauutal na sagot ni Paul. Tila matagal na nilang pinag-aralan ang bawat galaw natin. At ang nakakatakot po ang mga maliliit na investors na dati ay tapat sa inyo, bigla na lamang lumipat sa panig nila sa isang kumpas lang. Hinampas ni Richard ang kaniyang mesa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang nangingibabaw, kundi isang malamig na takot. Naalala niya ang sinabi ng kaniyang bank manager na kinuha lamang ni Christine ang sarili nitong pera. Ngunit ngayon, malinaw na may higit pa siyang itinatago. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang pasabi. Pumasok si Bianca, karga ang sanggol at may bakas ng pag-aalala sa mukha, ngunit mas matindi ang bakas ng pagkainis. Richard, totoo ba ang naririnig ko? Sinasabi sa balita na nanganganib ang kumpanya mo, bulyaw ni Bianca. Paano na ang binili nating kondo sa BGC? Paano ang edukasyon ng anak natin? Tumahimik ka muna, Bianca. Hindi mo ba nakikitang may mas malaking problema ako, sagot ni Richard habang hinihilot ang kaniyang sentido. Huwag mo akong sigawan, ako ang kasama mo ngayon, hindi ang asawa mong naglaho na parang bula, patuloy ni Bianca. Hindi na siya pinansin ni Richard. Sa halip tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang punong abogado ang bumulaga sa kanya. Sir Richard, kailangan ninyong pumunta sa boardroom ngayon din. May kinatawan mula sa Christine Gold Holdings na dumating para sa isang biglaang pulong ng mga stockholders. Tumayo si Richard, inayos ang kaniyang mamahaling suit at huminga ng malalim. Sa kaniyang isip ito ang pagkakataon para harapin ang mga taong sumisira sa kaniyang pinaghirapan. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa boardroom, bumibigat ang kaniyang pakiramdam. Nang bumukas ang malaking pinto ng boardroom, sinalubong siya ng isang matinding katahimikan. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ang kaniyang mga board members at lahat sila ay nakayuko. Ngunit sa gitna sa mismong upuan na madalas ay bakante o inuukupan ng kaniyang pinagkakatiwalaang tauhan ay nakaupo ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Si Christine. Hindi ito ang Christine na huling nakita niya sa villa, ang babaeng suot ang simpleng duster at amoy kape. Ang Christine na nasa harap niya ngayon ay suot ang isang itim na power suit na tila sadyang ginawa para sa kaniya. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kaniyang mga mata ay may talim na noon lamang nakita ni Richard. Sa tabi niya ay nakatayo si Christian, ang arkitektong kinamumuhian ni Richard na ngayon ay nagsisilbing kaniyang legal at financial advisor. Magandang hapon, Richard, masigla ngunit malamig na bati ni Christine. Ang kaniyang boses ay kalmado, walang halong galit na lalong nagpakaba kay Richard. Anong ginagawa mo rito, Christine? At sa upuang yan, asik ni Richard habang mabilis na lumalapit. Hindi ba malinaw, tanong ni Christine habang ipinapakita ang isang folder ng mga dokumento. Bilang may-ari ng Christine Gold Holdings na ngayon ay may hawak na ng 35% ng shares ng kumpanyang ito, may karapatan akong maupo rito? At huwag nating kalimutan ang 15% na ibinigay mo sa akin bilang wedding gift 3 taon na ang nakararaan. Sa kabuuan, mayroon akong 50%. Sa madaling salita, Richard, ako na ang nagmamay-ari ng kalahati ng iyong imperyo. Parang gumuho ang kisame ng boardroom sa pandinig ni Richard. Ang 15% na iyon ay ibinigay niya noon para lamang magmukhang mapagbigay sa mata ng lipunan dahil alam niyang wala namang alam si Christine sa negosyo. Hindi niya inakala na gagamitin ito ng asawa laban sa kaniya. Saan ka kumuha ng pera? Imposibleng ikaw lang ito, sigaw ni Richard. Hindi mo talaga ako kilala, Richard, sagot ni Christine habang dahan-dahang tumatayo. Inakala mo na dahil ulila ako ay wala na akong pinagmulan. Hindi mo ba naitanong kung bakit kahit kailan ay hindi ako humingi ng pera sa iyo para sa sarili ko?
Ang mga lupain ng aking pamilya sa probinsya ay matagal nang naibenta sa malalaking developer at ang pondong iyon ang ginamit ko para palaguin ang sarili kong negosyo sa ilalim ng ibang pangalan. Habang ikaw ay abala sa iyong mga babae. Biglang pumasok sa silid si Bianca na hindi na napigilan ng mga guwardiya sa labas. Richard, hindi mo ba palalayasin ang babaeng ito? Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Tumingin si Christine kay Bianca nang may halong pait at pangungutya. Ang babaeng naging mitsa ng lahat. Lumapit si Bianca kay Christine at nagtaas ng boses. Sino ka ba sa akala mo? Ako ang mahal ni Richard. Ako ang may anak sa kaniya. Ikaw isang basura ka lang na itinapon na niya. Isang mabilis na kilos ang nangyari. Bago pa man makapagsalita si Richard, kinuha ni Christine ang isang baso ng malamig na tubig na nasa mesa at dire-diretsong isinaboy ito sa mukha ni Bianca. Walang anumang tunog na lumabas mula kay Bianca kundi ang kaniyang mabilis na paghinga dahil sa gulat. Ang kaniyang mamahaling kolorete ay dahan-dahang nabura at humalo sa tubig na tumutulo mula sa kaniyang buhok patungo sa kaniyang damit. Ang tubig na iyan ay para magising ka sa katotohanan, wika ni Christine sa isang mahinahong tono na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Ikaw ang basurang tinutukoy mo, Bianca. Pumasok ka sa isang pamilya na hindi sa'yo at ngayon dahil sa kasakiman ninyong dalawa ni Richard, mawawala ang lahat ng kinang na inaasam mo. Christine, sumusobra ka! Nadinaluhan ni Richard si Bianca at binigyan ito ng panyo, ngunit tinabig siya ni Bianca sa sobrang pahiya. Hindi Richard. Ngayon pa lang ako nagsisimula muling naupo si Christine at tumingin sa mga board members. Simula sa araw na ito, magsasagawa tayo ng audit sa lahat ng pondo ng kumpanya. Bawat sentimong ginastos ni Richard para sa kaniyang mga luho at para sa babaeng ito ay kailangang maibalik sa kumpanya. Kung hindi, haharap kayo sa kasong estafa. Napaupo si Richard sa kabilang dulo ng mesa. Ang kaniyang kumpanya, ang kaniyang dangal at ang kaniyang kapangyarihan ay dahan-dahang kinukuha ng babaeng inakala niyang wala lang. Tumunog ang kaniyang personal na telepono. Ang pangalan ng kaniyang ina, si Doña Lourdes, ay lumabas sa screen. Sinagot niya ito ng may nanginginig na kamay. Richard, ano itong balitang kumakalat sa social media? Sigaw ng kaniyang ina narinig hanggang sa labas ng boardroom. Nakuhanan ng video ang pag-uusap nyo. Pinapahiya mo ang ating pamilya. Ang mga kaibigan ko sa club ay pinagtatawanan ako dahil ang anak ko ay natalo ng sarili niyang asawa. Makinig kayo. Hindi matapos ni Richard ang kaniyang sasabihin. Wala akong gustong pakinggan. Ayusin mo ito, Richard. Hindi tayo pwedeng maging biktima ng kahihiyan-hiya sa harap ng maraming tao. Kung hindi mo ito kayang solusyonan, huwag kang magpapakita sa akin, putol ng kaniyang ina bago ibaba ang tawag. Tumingin si Richard kay Christine umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pagkakamali sa mga mata ng asawa. Tapos na ang pulong na ito, wika ni Christian habang inililigpit ang mga gamit. Christine, kailangan na nating sunduin si Enzo sa kanyang klase. Nang marinig ang pangalan ng kaniyang anak, parang may sumaksak sa puso ni Richard. Christine, sandali! Si Enzo! Hayaan mo akong makita ang anak ko! Tumigil si Christine sa pinto at lumingon ng bahagya. Ang anak mo ay masaya na ngayon, Richard. Masaya siyang may kasamang amang hindi siya kinakalimutan para sa ibang babae. Huwag mo siyang gagamitin para lumambot ang puso ko dahil matagal na itong naging bato dahil sa iyo. Lumabas ang dalawa, iniwan si Richard sa gitna ng boardroom na puno ng mga taong hindi na makatingin sa kanya. Sa kabilang panig si Bianca ay umiiyak habang pilit na pinupunasan ang kaniyang mukha, ngunit ang kaniyang mga hikbi ay wala nang dating kay Richard. Ang tanging nararamdaman ni Richard ay ang malamig na hangin ng aircon na tila nanunuot sa kaniyang mga buto, isang babala na ang taglamig sa kaniyang buhay ay nagsisimula pa lamang.
Nakatayo si Richard sa harap ng malawak na bintana ng kaniyang opisina sa Bonifacio Global City habang pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali at ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maramdaman ang dating pagmamalaki bilang hari ng kaniyang sariling kumpanya. Ang lungsod na dati ay tila yumuyukod sa kanyang kapangyarihan ay tila isang estranghero na ngayon malamig at walang pakialam sa kanyang pagbagsak. Hawak niya ang itim na sobreng ibinigay sa kaniya ng estranghero. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng mga ilegal na paglilipat ng pondo na ginawa niya noon para tustusan ang marangyang buhay ni Bianca sa Singapore. Ang bawat pirma niya sa mga papel na iyon ay tila mga tanikala na ngayon ay dahan-dahang humihigpit sa kaniyang leeg. Alam ni Christine ang lahat. Ang bawat sentimong kinuha niya sa kumpanya para sa kaniyang kabit ay itinala ng kaniyang asawa ng may matinding pasensya at talino. Richard, kailangan nating mag-usap. Ang tinig ni Bianca ay bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi lumingon si Richard. Ano na naman ba iyon, Bianca? Narinig ko ang mga empleyado sa labas. Sinasabi nilang magkakaroon ng malawakang pagsisiyasat sa mga pondo. Paano ang mga accounts na binuksan mo para sa akin? Paano ang bahay na ipinangako mo? Lumapit si Bianca at hinawakan ang kaniyang braso, ngunit agad itong tinabig ni Richard. Bahay pera. Iyan lang ba ang mahalaga sa iyo? Humarap si Richard sa babae. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagod at pagkairita. Nanganib ang buong pagkatao ko, Bianca. Maaari akong makulong dahil sa mga ginawa ko para sa iyo at ang tanging iniisip mo ay ang iyong luho. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bianca. Ang dati malambing at mapagkalingang mukha ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Huwag mong isisi sa akin ang lahat, Richard. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagpumilit na itago ako sa ibang bansa. Ginamit mo ako para takasan ang nakakainip mong buhay kasama ang asawa mong parang estatwa. Ngayong nagigipit ka, huwag kang umarte, na tila ako ang kontrabida. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Richard sa babae. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Napahawak si Bianca sa kaniyang mukha, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kaniyang boses ay nanginginig sa puot. Lalayas ako sa bahay mo, Richard. Pero tandaan mo ito, hindi mo na kailanman makikita ang anak natin kung hindi mo ibibigay ang nararapat sa akin, wika ni Bianca bago kinuha ang kaniyang bag at mabilis na lumabas ng silid. Isinasara ang pinto ng may matinding puwersa. Naiwang mag-isa si Richard. Ang kaniyang katawan ay nanghihina kaya't napaupo siya sa kaniyang swivel chair. Biglang tumunog ang kaniyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Ito ay isang audio file. Nang i-play niya ito, ang boses ni Christian ang kaniyang narinig. Richard, marahil ay iniisip mo kung bakit naging ganito katapang si Christine. Noong panahong nasa Singapore ka at nagpapakasasa sa piling ng iba, si Christine ay dumanas ng impyerno. Isang gabi habang malakas ang ulan, itinakbo niya si Enzo sa ospital dahil sa matinding kumbulsyon. Wala siyang matakbuhan. Tinatawagan kanya, ngunit ang tanging sumasagot ay ang iyong voicemail dahil abala ka sa pagdiriwang ng kaarawan ni Bianca. Doon sa malamig na silya ng emergency room habang mag-isang naghihintay doon, namatay ang Christine na kilala mo. Doon isinilang ang babaeng kukuha ng lahat sa iyo. Napapikit si Richard. Naalala niya ang gabing iyon. Naalala niya ang kanyang telepono na panay ang tunog, ngunit sadyang pinatay niya ito para hindi maistorbo ang kanyang kasiyahan. Inakala niya na isang simpleng away mag-asawa lamang ang dahilan ng mga tawag na iyon. Hindi niya inakala na sa mga sandaling iyon ang kaniyang pamilya ay nasa bingit ng panganib. Nagsimulang maglakbay ang kaniyang isipan sa lahat ng mga sandaling binaliwala niya ang katapatan ni Christine. Ang mga gabing nagluluto ito ng kaniyang paboritong ulam, ang mga umagang maingat nitong inihahanda ang kaniyang mga gamit, at ang mga tingin nito na puno ng pag-asa na balang araw ay mapapansin din ang kaniyang halaga.
Ang bawat kabutihang ginawa ni Christine ay tila mga butil ng buhangin na binalewala ni Richard hanggang sa ang mga ito ay maging isang malakas na bagyo na ngayon ay tumatangay sa kaniyang kaharian. Ang pagsisisi ay hindi dumarating sa simula. Ito ay isang mabagal na lason na unti-unting pumapatay sa iyong sistema kapag wala ka nang magagawa para itama ang mali. Napagtanto ni Richard na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kumpanyang kaniyang pinaghirapan, kundi ang pag-ibig ng isang babaeng itinuring niyang walang halaga. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay wala na. Ninakaw niya ito sa kaniyang sarili. Sa bawat sulok ng kaniyang opisina, tila naririnig niya ang marahang tinig ni Christine na nagtatanong, Richard, uuwi ka ba ng maaga? Isang tanong na dati ay kinaiinisan niya, ngunit ngayon ay handa niyang ibigay ang lahat para lamang marinig muli. Ang pagtitiwala ay parang isang kristal na plorera. Napakaganda sa paningin, ngunit kapag nabasag kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging mananatili ang mga lamat bilang paalala ng iyong pagkakamali. Madalas nating inaakala na ang mga taong tahimik na nagmamahal sa atin ay mananatili habang buhay, tinitiis ang bawat sugat at bawat pagbabalewala dahil sa kanilang kabutihan. Ngunit ang totoo, ang bawat pasensya ay may hangganan at ang bawat pusong labis na nasaktan ay unti-unting nagiging bato upang maprotektahan ang sarili. Ang pinakamahal na kabayaran sa mundo ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang pagkakatuklas na ang taong dati ay tanging ikaw lang ang mundo, ay natutunan na ring mabuhay sa isang mundong wala ka na. Ang kawalang malay ay isang biyaya, ngunit ang maling pagtitiwala ay isang trahedya na nagiiwan ng pilat na hindi na kailanman mabubura ng panahon. Ang malamig na bakal ng posas na nakakapit sa mga pulso ni Richard ay tila isang malupit na paalala ng kanyang biglaang pagbagsak. Habang hinihila siya ng mga ahente ng NBI palabas ng kaniyang sariling gusali, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad sa gitna ng apoy. Ang mga empleyado na dati ay yumuyukod sa kanyang harapan ay nakatayo ngayon sa mga gilid ng pasilyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat, pangungutya at ang iba ay may halong katuwaan sa kaniyang sinapit. Walang sino man ang nagtangkang lumapit o magsalita para ipagtanggol siya. Ang katahimikan sa labi ng kumpanya ay binabasag lamang ng tunog ng mabibigat na sapatos ng mga awtoridad sa makintab na sahig. Nang makalabas sila sa gusali, ang sikat ng araw ng tanghali ay sumilaw sa kaniya, ngunit ang mas masakit ay ang kislap ng mga kamera mula sa mga mamamahayag na tila mga buitreng naghihintay sa kaniyang pagkadapa. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kumpanya. Doon sa likod ng bintana, nakita ni Richard si Christine. Ang kaniyang asawa ay hindi tumitingin ng diretso sa kaniya. Sa halip ito ay abala sa pag-aayos ng buhok ni Enzo. Ang kaniyang mukha ay kalmado, tila ang bagyong nagaganap sa buhay ni Richard ay isang malayo at walang kabuluhang pangyayari para sa kaniya. Dinala si Richard sa isang masikip at mainit na silid sa loob ng tanggapan ng NBI. Ang amoy ng lumang papel pawis at matapang na kape ay nanunuot sa kaniyang ilong. Napaupo siya sa isang matigas na silya habang sa tapat niya ay inilapag ng isang opisyal ang makapal na folder na naglalaman ng mga ebidensya laban sa kaniya. Qualified theft, estafa at falsification of documents, wika ng opisyal sa isang walang emosyong tinig. Mabigat ang mga ebidensyang nakalap laban sa inyo, Mr. Richard. At ang masama rito, ang mga mismong dokumentong pinirmahan ninyo para sa mga transaksyon sa Singapore ang magsisilbing PC na sasakal sa inyo. Hindi nakapagsalita si Richard. Ang kaniyang lalamunan ay tila natuyo. Sa loob ng 3 taon, inakala niya na sapat ang kaniyang talino para itago ang lahat. Inakala niya na si Christine ay walang alam, ngunit ngayon niya napagtanto na ang bawat pagkakamali niya ay maingat na itinala ng asawang kaniyang minaliit. Pagkalipas ng ilang oras, pinayagan siyang makatanggap ng bisita. Inasahan niya na ang kaniyang abogado ang darating, ngunit ang pumasok sa silid ay si Bianca.
Ang babaeng inakala niyang magiging katuwang niya sa lahat ng hirap ay nakatayo sa kanyang harap, suot ang isang mamahaling sunglasses at bitbit ang isang bagong bag na Hermes, isang bag na binili gamit ang perang kinuha ni Richard sa kumpanya. Bianca, salamat at narito ka. Bungad ni Richard, may kaunting pag-asa sa kanyang boses. Kailangan mong tawagan ang aking mga kontak sa bangko. Gamitin mo ang perang itinabi natin para makapagpiyansa ako. Isang malamig na tawa ang lumabas sa mga labi ni Bianca. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sunglasses at tiningnan si Richard ng may pangungutya. Richard, hanggang ngayon ba ay ganyan ka pa rin kauto-uto? Ang perang sinasabi mo, wala na iyon. Inilipat ko na ang lahat sa isang offshore account na hindi mo kailanman maaabot. Napatayo si Richard, ngunit agad siyang pinigilan ng guwardiya na nakatayo sa pinto. Anong sinasabi mo? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Minahal kita higit pa sa asawa ko. Minahal muling tumawa si Bianca, ngunit ang tinig nito ay puno ng pait. Ginamit mo lang ako, Richard. Ginamit mo ako bilang palamuti, bilang takasan mula sa boring mong buhay. At ako, ginamit din kita. Akala mo ba ay papayag akong maging kabit mo habang buhay? Ngayong pabagsak ka na wala na akong dahilan para manatili? Sa katunayan, binigay ko na rin kay Christine ang lahat ng ebidensya ng iyong mga lihim na ari-arian kapalit ng kalayaan ko mula sa kasong ito. Pinirmahan ko na ang affidavit laban sa iyo. Nanginig ang buong katawan ni Richard. Ang pengtataksil ni Bianca ay mas masakit pa kaysa sa pagkabilanggo. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano ang anak natin? Ang bata ngumiti ng nakakaloko si Bianca. Huwag kang mag-alala, may sapat akong pera para palakihin siya sa ibang bansa kung saan hinding-hindi niya malalaman na ang kaniyang ama ay isang kriminal. Paalam na, Richard, huwag mo na kaming hahanapin. Sa mabilis na pag-alis ni Bianca, naiwang luhaan si Richard, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kaniyang pagdurusa. Maya-maya pa ang kaniyang ina, si Doña Lourdes, ay pumasok sa silid. Ang kaniyang ina ay suot ang kaniyang paboritong perlas, ngunit ang kaniyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan-hiya. Mamahinang tawag ni Richard. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kaniya. Ang tunog ng palad sa pisngi ay parang kidlat sa katahimikan ng silid. Wala akong anak na magnanakaw at mangmangsigaw ng kaniyang ina. Alam mo ba ang idinulot mong kahihiyan? Sa pangalan natin, hindi na ako makalabas ng bahay. Ang mga kumari ko ay tinanggal na ako sa lahat ng group chats at samahan. Sinayang mo ang lahat para sa isang hamak na babaeng bayaran. Patawarin niyo ko, Ma. Hikbi ni Richard. Patawad. Ang kailangan mo ay milagro, Richard. Pinutol ko na ang lahat ng suporta sa iyo. Ang aming mga abogado ay gagawa ng paraan para idiskonektar ang pamilya sa iyong mga kaso. Huwag kang aasa na ililigtas kita. Mas pipiliin ko pang mamatay na walang anak kaysa mabuhay na may anak na kriminal, wika ni Doña Lourdes bago tumalikod at lumabas ng hindi man lang lumingon. Nasadlak si Richard sa sahig. Ang kaniyang mundo ay tuluyan ng dumilim. Ang kaniyang asawa ay naging kaaway, ang kaniyang kabit ay naging traidor, at ang kaniyang sariling ina ay itinakwil siya. Sa gitna ng kaniyang pag-iisa, muling bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, si Christian ang pumasok. Si Christian ay hindi nagpakita ng galit. Sa halip, inilapag niya ang isang pirasong papel sa mesa. Mula ito kay Christine, sabi nito. Binasa ni Richard ang papel, isa itong alok. Bibitawan ni Christine ang ilan sa mga kaso laban sa kaniya, kapalit ng isang bagay ang pagpirma ni Richard sa isang dokumentong nagsasabing kailanman ay hindi na niya susubukang lapitan si Enzo at tatalikuran niya ang lahat ng kaniyang karapatan bilang ama. Ito na lamang ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan habang buhay, dagdag ni Christian. Christine wants you out of their lives for good. If you sign this, she will settle the civil liabilities of your company and you can go free after a shorter sentence.
If not, she will make sure you suffer the maximum penalty. Tiningnan ni Richard si Christian nang may matinding pait. Bakit niyo ito ginagawa? Bakit kailangan niyo akong burahin sa buhay ng anak ko? Dahil ang isang bata ay nararapat sa isang amang may dangal, Richard, at ang dangal na iyon ay matagal mo nang isinuka, malamig na sagot ni Christian. Hinawakan ni Richard ang panulat. Ang kaniyang kamay ay nanginginig. Ang pirmahang iyon ang magiging huling kuko sa kabaong ng kaniyang dating buhay, ngunit wala siyang pagpipilian. Sa bawat titik na kaniyang isinusulat, nararamdaman niya ang pagkapunit ng kaniyang puso. 3 buwan ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Richard. Ang lalaking dati ay tinitingala sa mga pahina ng Business Mirror ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahan sa isang masikip na eskinita sa Pasay. Ang bawat gabi niya ay binubuo ng amoy ng luma at basang dingding, habang ang kaniyang hapunan ay madalas na isang pakete ng noodles na kaniyang niluluto sa isang maliit na kalan. Wala na ang kaniyang mga mamahaling suit, wala na ang kaniyang mga sasakyan, at higit sa lahat, wala na ang kaniyang dangal. Isang gabi habang naglalakad siya malapit sa isang malaking hotel sa Bonifacio Global City upang maghanap ng mapapasukang marangal na trabaho, nakita niya ang isang malaking tarpaulin sa labas. Isang marangyang pagtitipon ang gaganapin doon, ang Philippine Business Excellence Gala. At sa gitna ng mga pangalan ng mga panauhin, nakita niya ang pangalang nagpapatigil sa kanyang hininga, Christine Gold Salcedo, Chief Executive Officer ng Christine Gold Holdings. Hindi napigilan ni Richard ang kaniyang sarili. Gamit ang kaniyang huling natitirang maayos na polo at pantalon, naglakas loob siyang pumasok sa loob ng hotel. Dahil sa kaniyang hitsura na tila isang tauhan lamang ng hotel, nagawa niyang makalusot sa mga guwardya at makatayo sa isang madilim na sulok ng ballroom. Ang paligid ay punong-puno ng kislap na mga hiyas at ang bango ng mga mamahaling pabango. Ang mga tao ay nagtatawanan habang hawak ang kanilang mga baso ng champagne. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom at ang lahat ay natahimik. Ang mga ilaw ay tumutok sa pasukan. Doon naglakad si Christine. Suot niya ang isang mahabang pulang gown na gawa sa seda na tila apoy na nagliliyab sa ilalim ng mga chandelier. Ang kaniyang buhok ay nakaistilong pagkakaayos, at ang kaniyang mga hiyas ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kaniyang napakagandang mukha. Nakakapit ang kaniyang kamay sa braso ni Christian na suot ang isang itim na barong na may napakadetalyadong disenyo. Hindi makapaniwala si Richard. Ang Christine na nasa harap niya ay hindi na ang babaeng tahimik na naglilinis ng kanilang bahay. Siya ay isang reyna, makapangyarihan, kumpiyansa, at higit sa lahat malaya. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon na hindi na siya kailanman muling paaapi. Habang naglalakad ang dalawa sa gitna ng karamihan, maraming mga negosyante ang lumalapit sa kanila upang makipagkamay at magbigay ng papuri. Nakita ni Richard kung paano tingnan ni Christian si Christine, isang tingin na puno ng paghanga at tunay na pagmamahal, isang bagay na kailanman ay hindi nagawa ni Richard. Sa isang pagkakataon, nang mapadako ang dalawa malapit sa kinalalagyan ni Richard, hindi na niya napigilan ang kaniyang sarili. Humakbang siya palabas mula sa dilim. Christine, mahina ngunit nanginginig niyang tawag. Tumigil si Christine sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kaniyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Richard. Walang bakas ng galit sa mukha ni Christine. Sa halip, ang nakita ni Richard ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Mr. Richard, tugon ni Christine. Ang paggamit niya ng formal na tawag ay tila isang kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Richard. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't malinaw ang kasunduan na huwag ka nang magpapakita sa amin? Christine, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako sa lahat, mabilis na wika ni Richard habang pilit na lumalapit ngunit agad siyang hinarang ni Christian. Mr. Richard, sapat na ang kahihiyang idinulot mo.
Umalis ka na bago ko patawagin ang mga guwardiya, wika ni Christian sa isang mahinahong tono ngunit may halong babala. Tumingin si Richard kay Christine nang may pagmamakaawa. Christine, 3 taon tayong nagsama. Hindi mo ba kayang bigyan ng kahit isang pagkakataon ang ama ng iyong anak? Ngumiti ng bahagya si Christine, isang ngiting puno ng pait. Richard, alam mo ba kung bakit nagawa kong lumisan nang walang pag-aalinlangan? Dahil sa loob ng 3 taong iyon, araw-araw kitang binibigyan ng pagkakataon. Bawat hapunan na hindi mo sinipot, bawat salitang masakit na binitawan mo, at bawat gabi na pinili mong sumama sa iba, unti-unti kong pinuputol ang ugnayan ng puso ko sa iyo. Noong araw na umalis ako, wala na akong kahit anong nararamdaman para sa iyo. Ang pag-ibig ko ay parang isang kandilang dahan-dahang naubos at ikaw ang humipan sa huling liwanag nito. Hindi nakapagsalita si Richard. Ang kaniyang mga tuhod ay tila nangangatog. Ngayon, mayroon na akong buhay na hindi ko kailangang ikahiya. Mayroon akong anak na lumalaking masaya at isang lalaking itinuturing akong katuwang, hindi isang kasambahay, dagdag ni Christine bago tumalikod at nagpatuloy sa kaniyang paglalakad patungo sa entablado. Naiwang nakatayo si Richard sa gitna ng ballroom habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kaniyang hitsura at sa kaniyang pakikialam. Pakiramdam niya ay isa siyang basura sa gitna ng isang hardin ng mga rosas. Maya-maya, panilapitan siya ni Christian nang mag-isa habang abala si Christine sa pakikipag-usap sa mga panauhin. Richard, may isang bagay ka pang dapat malaman, bulong ni Christian. 3 taon na ang nakararaan bago kayo ikasal ni Christine na sangkot ako sa isang malubhang aksidente sa kalsada. Isang babaeng estranghero ang nagligtas sa akin, dinala ako sa ospital at binayaran ng aking paunang bayad gamit ang kaniyang huling pera. Hindi siya nag-iwan ng pangalan, tanging isang panyo na may burdang pangalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Ang babaeng iyon ay si Christine, pagpapatuloy ni Christian. Hinahanap ko siya sa loob ng 2 taon at nang mahanap ko siya, kasal na siya sa iyo. Nakita ko kung paano mo siya minaliit, kung paano mo sinayang ang isang anghel na tulad niya. Kaya noong hiningi niya ang tulong ko para makalaya sa iyo, hindi ako nag-atubili. Richard, hindi mo siya deserve noon at lalong hindi mo siya deserve ngayon. Iniwan ni Christian si Richard na tila isang estatwa. Ang bawat salitang narinig niya ay parang isang malakas na hampas ng alon na tuluyang nagpalubog sa kaniya. Napagtanto niya na ang babaeng itinapo niya ay ang mismong kayamanan na pinapangarap ng iba. Lumabas si Richard sa hotel habang malakas ang buhos ng ulan sa labas. Wala siyang payong, wala siyang masisilungan. Habang tumatagal ang ulan, ang kaniyang mga luha ay humahalo sa patak ng tubig. Tiningnan niya ang kaniyang sariling refleksyon sa isang basag na salamin sa kalsada. Doon niya nakita ang isang lalaking mayroon na sana ng lahat, ngunit mas piniling habulin ng anino, kaya sa huli tanging dilim ang kaniyang nayakap. Nagising si Richard sa loob ng kaniyang maliit na silid sa Pasay habang ang tumutulong tubig mula sa butas na bubong ay bumabagsak sa isang plastik na balde. Ang bawat patak ay tila isang orasan na nagpapaalala sa kaniya kung gaano na siya katagal na nalunod sa kahirapan. Ngunit sa umagang ito, may ibang uri ng kirot sa kaniyang dibdib. Hindi ito gutom kundi ang alaala ng sinabi ni Bianca kagabi tungkol sa isang regalong hinding-hindi niya malilimutan. Dali-dali siyang nag-ayos ng kaniyang sarili kahit na ang kaniyang tanging maayos na polo ay may mga mantsa na hindi na matanggal. Nagtungo siya sa tapat ng paaralan ni Enzo sa Bonifacio Global City. Nakatayo siya sa malayo, nagtatago sa likod ng isang malaking puno, pinapanood ang mga marangyang sasakyan na nagbababa ng mga bata. Maya-maya pa dumating ang pamilyar na itim na sasakyan ni Christine. Bumaba ang isang guwardiya at binuksan ang pinto. Lumabas si Enzo masigla at maayos ang hitsura, suot ang uniforme ng isa sa pinaka-eksklusibong paaralan sa bansa. Ngunit nang tawagin ng guro ang bata upang pumasok sa loob, ang pangalang narinig ni Richard ay tila isang kidlat na tumama sa kaniyang pandinig.
Enzo Santiago, pumasok ka na sa linya, wika ng guro. Santiago, iyon ang apelyido ni Christine bago sila ikasal. Santiago, hindi Salcedo. Binura ni Christine ang kanyang apelyido sa pagkatao ng kanyang anak. Para kay Richard, ito ang pinakamatinding uri ng kahihiyan-hiya. Sa kulturang Pilipino, ang pagdadala ng apelyido ng ama ay tanda ng pagkilala at karangalan. Ngunit para kay Christine, ang apelyidong Salcedo ay isang mantsa na dapat nang linisin. Hindi na nakapagpigil si Richard. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at mabilis na lumapit sa sasakyan bago pa ito makaalis. Christine, Christine, mag-usap tayo, sigaw niya habang kinakatok ang bintana ng sasakyan. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Christine na protektado ng kaniyang sunglasses. Sa tabi niya ay nakaupo si Christian na handa nang bumaba upang harangin si Richard. Anong ginawa mo sa pangalan ng anak ko? Nanginginig ang boses ni Richard sa galit at sakit. Salcedo siya. Ako ang ama niya. Ang isang ama, Richard, ay nagbibigay ng dangal sa kaniyang pangalan, mahinahong sagot ni Christine. Ikaw ang unang bumura sa karapatan mong tawaging ama nang piliin mong itatwa kami para sa ibang babae. Si Enzo Santiago ay isang batang may kinabukasan. Si Enzo Salcedo ay anak ng isang magnanakaw at taksil. Alin sa dalawa ang mas gusto mong dalhin niya? Wala kang karapatan. Ididirekta ko ito sa korte bulyaw ni Richard habang ang mga magulang ng ibang bata ay nagsisimula ng tumingin sa kanila. Sige, subukan mo, hamon ni Christian habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Ngunit tandaan mo, Richard, wala kang pera, wala kang trabaho, at mayroon kang record sa NBI. Sino sa tingin mo ang papanigan ng batas? Ang isang matagumpay na ina na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng bata o ang isang amang hindi man lang makabili ng sarili niyang tanghalian? Sa gitna ng tensyon, biglang dumating ang isang taxi at huminto sa likod ng sasakyan ni Christine. Bumaba si Bianca na kahit mukhang haggard ay pilit pa ring nag-aayos para magmukhang mayaman. Lumapit siya ng mabilis at tinangkang sampalin si Christine, ngunit mabilis na nahuli ni Christian ang kaniyang kamay. Ikaw! Sigaw ni Bianca kay Christine. Akala mo ba ay mananalo ka na dahil nakuha mo ang kumpanya? Ipapahiya kita sa lahat. Sasabihin ko sa media na ninakaw mo ang anak ni Richard. Hindi natinag si Christine. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at tumayo sa harap ni Bianca. Mas matangkad si Christine dahil sa kanyang matataas na takong at ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ang nangyari. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bianca. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay narinig hanggang sa kabilang kalsada. Napahawak si Bianca sa kanyang mukha, hindi makapaniwala sa lakas ng sampal ni Christine. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko sa marumi mong bibig, wika ni Christine. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bianca, alam ko ang lahat ng ginawa mo. Alam ko ang bawat pisong kinuha niyo ni Richard. Kung gusto mong manahimik ako, at hindi ka isama sa mga kasong kriminal, lumayas ka sa harap ko at huwag ka nang magpapakita pa muli. Tumalikod si Christine at tumingin kay Richard na nooy nakayuko na sa tindi ng pahiya. Richard, ang huling ugnayan natin ay ang dugong dumadaloy kay Enzo. Ngunit kahit ang dugong iyon ay susubukan kong linisin sa pamamagitan ng pagpapalaki sa kaniya ng tama, umalis ka na. Wala ka ng puwang sa mundong binuo ko. Sumakay muli si Christine at Christian sa sasakyan at dahan-dahang umalis, iniwan si Richard at Bianca sa gitna ng kalsada. Nang makaalis ang sasakyan, hinarap ni Bianca si Richard. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging mahina, hindi tayo magkakaganito. Hindi sumagot si Richard. Sa halip tinalikuran niya si Bianca at nagsimulang maglakad palayo. Wala siyang destinasyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangalang Enzo Santiago. Doon niya naramdaman ang tunay na pagkawala. Hindi lang kumpanya ang nawala sa kanya, kundi ang kanyang legacy, ang kanyang dugong bughaw na inaakalang magpapatuloy sa kanyang pangalan.
Napaupo si Richard sa isang gutter sa gilid ng kalsada habang ang mga marangyang sasakyan ay patuloy na dumadaan sa kaniyang harapan. Ang bawat gulong na umiikot ay tila nagtatapak-tapak sa kaniyang durog na pagkatao. Ang katotohanan ay isang malupit na salamin. Ipinapakita nito hindi lamang ang ating mukha, kundi ang bawat dumi at lamat na pilit nating itinago sa likod ng ating mga kasinungalingan. Madalas nating inaakala na ang ating kapangyarihan at pangalan ay sapat na upang protektahan tayo mula sa bagyo, ngunit nakakalimutan natin na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi ang yaman, kundi ang katapatan. Sa oras na ipagpalit mo ang iyong dangal para sa panandaliang sarap, huwag kang magtataka kung balang araw ay magigising ka na lamang na ang iyong pangalan ay isa na lamang anino sa alaala ng mga taong dati ay tinitingala ka. Ang pera ay madaling kitain muli, ngunit ang paggalang ng isang asawa at ang apelyido ng isang anak ay mga hiyas na kapag nawala ay hinding-hindi na muling mababalik kahit pa magmakaawa ka sa harap ng dambana ng tadhana. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakuha mo, kundi tungkol sa kung ano ang iniwan mo at para sa mga taong tulad ni Richard, ang tanging natitira ay ang alikabok ng kaniyang sariling kasakiman. Ang dokumentong hawak ni Richard ay basang-basa na dahil sa kaniyang pawis at sa ulan, ngunit malinaw pa rin ang mga titik na nakasulat doon. Ang Hacienda Salcedo ang lupain sa probinsya na naging simbolo ng yaman at kapangyarihan ng kaniyang pamilya sa loob ng ilang dekada ay pormal nang ibinenta ni Doña Lourdes kay Christine. Hindi lang ang kumpanya ang kinuha ni Christine, kundi pati na ang mismong ugat at kasaysayan ng mga Salcedo. Sa gitna ng kaniyang kawalang pag-asa, dinala si Richard ng kaniyang mga paa sa harap ng mansyon ng kaniyang ina sa Forbes Park. Ito ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan siya natutong maging isang hari na tumitingin ng mababa sa iba. Ngunit ngayon, ang malaking bakal na gate ay nakakandado at may nakasabit na karatula na nagpapahayag na ang ari-arian ay nasa ilalim na ng bagong pamunuan. "Mabuksan mo ang pinto, ma!" sigaw ni Richard habang pilit na niyayanig ang gate. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada ng eksklusibong subdibisyon. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Doña Lourdes. Suot niya ang kanyang itim na terno, tila handa na sa isang paglalakbay. Kasunod niya ang ilang tauhan na nagkakarga ng mga maleta sa isang sasakyan. Lumapit siya sa gate, ngunit hindi ito binuksan. Tiningnan niya ang kaniyang anak ng may halong puot at matinding pagod. "Bakit mo ginawa ito, ma? Bakit mo ibinenta ang hacienda sa kanya?" "Iyon ang huling natitira sa atin." Nanginginig ang boses ni Richard. "Sa atin, Richard, wala ng atin. Simula nang sirain mo ang lahat," malamig na sagot ng kaniyang ina. "Ang hacienda ay malulubog lamang sa utang kung mananatili sa iyong pangalan. Pinili kong ibenta ito kay Christine dahil siya lamang ang may kakayahang bayaran ang lahat ng pinsalang iniwan mo. Mas pipiliin kong ibigay sa kaniya ang lahat kaysa makitang kinukuha ito ng mga bangko dahil sa iyong kapabayaan." "Pero ma, nasaan ang utang na loob niyo sa akin? Anak niyo ako," pagmamakaawa ni Richard. "Anak," bahagyang tumawa si Doña Lourdes, isang tawang puno ng pangungutya. Ang isang anak ay hindi nagdadala ng kahihiyan sa kaniyang ina. "Pinahiya mo ako sa buong bansa. Ngayon kailangan kong lumayo at manirahan sa ibang bansa upang hindi ko na marinig ang mga bulungan ng mga tao. Ibinenta ko ang lahat para magkaroon ako ng sarili kong kalayaan mula sa iyo." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likod ng sasakyan ni Doña Lourdes. Bumaba si Christine kasama si Christian. Ang kaniyang hitsura ay napakalinis at napakasopistiko, isang malaking kaibahan sa hitsura ni Richard na tila isang pulubi sa labas ng gate. Lumapit si Christine sa gate at inilabas ang isang susi. Sa harap ni Richard, dahan-dahan niyang binuksan ang gate na dating simbolo ng kanyang pagkakakulong. "Salamat, Doña Lourdes."
Maayos na ang lahat ng papeles, wika ni Christine habang tinatango ang kanyang ulo bilang paggalang sa matandang babae. Walang anuman, Christine. Alam kong mas mapapangalagaan mo ang lupaing iyon kaysa sa anak ko, sagot ni Doña Lourdes bago tuluyang sumakay sa sasakyan at umalis nang hindi man lang tinapunan ng tingin si Richard. Naiwang nakatayo si Richard sa loob ng bakuran habang si Christine ay dahan-dahang naglalakad patungo sa pintuan ng mansyon. Hindi na nakapagpigil si Richard at mabilis na humabol upang hawakan ang braso ni Christine. Christine! Sumusobra ka na! Kinuha mo na ang kumpanya ko. Kinuha mo na ang anak ko ngayon, pati ang nanay ko. Tinalikuran ako dahil sa'yo, sigaw niya. Agad na humarang si Christian at itinulak si Richard palayo. Huwag mo siyang hahawakan, Richard. Wala ka na sa posisyon para magdikta. Tumingin si Christine kay Richard at sa pagkakataong ito may bakas ng matinding pagkamuhi sa kaniyang mga mata. Kinuha ko ang lahat sa iyo. Hindi, Richard. Ikaw ang nagtapon sa lahat ng mayroon ka. Inakala mo na dahil ikaw ang hari ng bahay na ito, maaari mo kaming tratuhin na parang mga basura? Ang bawat sentimong ginamit ko para bilhin ang hasyenda ay perang pinaghirapan ko habang ang bawat sentimong nawala sa iyo ay dahil sa iyong siraning kasakiman. Pumasok si Christine sa loob ng mansyon at kinuha ang isang lumang kahon mula sa itaas ng fireplace. Inilabas niya ang isang wedding photo nila ni Richard, ang larawang dati ay nakasabit ng may pagmamalaki. Sa harap ni Richard, dahan-dahang hinubad ni Christine ang kaniyang singsing sa kasal at inilagay ito sa ibabaw ng larawan. Ngayon ang mansyong ito ay magiging isang foundation para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil, wika ni Christine. Dito ko itatayo ang bagong simula para sa kanila sa lugar kung saan naranasan ko ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Christine, parang awa mo na. Nasaan ang puso mo, hikbi ni Richard? Namatay ang puso ko noong gabing iniwan mo akong mag-isa sa ospital habang namamatay ang pangarap ko para sa ating pamilya, sagot ni Christine bago hinarap ang kaniyang mga tauhan. Ilabas ang taong ito. Hindi siya kasama sa listahan ng mga panauhin. Kinaladkad ng mga guwardiya si Richard palabas ng bakuran. Nadapa siya sa semento at ang kaniyang mga kamay ay nasugatan. Habang dahan-dahang sumasara ang gate, nakita niya si Christine na nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tila isang reyna na tuluyan ng nabawi ang kaniyang kaharian mula sa kamay ng isang tirano. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbagsak ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkakatuklas na ang iyong sariling pamilya ay handa kang talikuran kapag wala ka ng pakinabang. Sa ating kultura, ang pamilya ay itinuturing na kanlungan, ngunit para sa mga taong tulad ni Richard na binuo ang kanilang mundo sa paligid ng takot at kapangyarihan, ang pundasyong ito ay madaling gumuho sa oras ng unos. Ang kahihiyan-hiya ay isang malakas na puwersa na kayang pumatay. Sa pagmamahal ng isang ina at ang galit ng isang asawang minaliit ay isang apoy na kayang tumunaw sa kahit anong bakal na kastilyo. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte. Minsan ito ay dumarating sa paraang kailangan mong panoorin ang paglipat ng lahat ng iyong pinahalagahan sa kamay ng taong dati ay tinuring mong walang boses. Ang serye ng mga pagkakamali ay laging may hangganan at sa dulo nito ang tanging matitira ay ang mapait na katotohanan na ikaw mismo ang arkitekto ng iyong sariling impyerno. Ang amoy ng antiseptiko at luma ng floor wax ay nanunuot sa ilong ni Richard habang naglalakad siya sa pasilyo ng pampublikong ospital. Malayo ito sa mararangyang pribadong ward na nakasanayan niya noon. Dito ang mga pasyente ay siksikan at ang hangin ay puno ng hapis at paghihirap. Natagpuan niya si Bianca sa dulo ng isang ward, nakahiga sa isang manipis na kama, puno ng benda ang ulo at ang kaniyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa mga pasa. Nang marinig ni Bianca ang mga hakbang ni Richard, dahan-dahan itong iminulat ang kaniyang mga mata. Isang mahina at mapait na tawa ang lumabas sa kaniyang mga labi. "Narito ka na pala, Richard.
Bulong ni Bianca. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Gusto mo bang malaman ang sikretong itinatago ko? Ano iyon, Bianca? Sabihin mo na ang totoo, sagot ni Richard habang nakatayo sa tabi ng kama. Wala nang nararamdamang galit kundi isang matinding pagod. Si Enzo. At ang pangalawang pagkakataon na sinayang mo, panimula ni Bianca. Noong gabing nasa Singapore tayo habang ipinagdiriwang natin ang paglipat mo ng pera sa pangalan ko, tumatawag si Christine. Alam kong naghihingalo siya noon dahil sa pagdurugo. Buntis siya, Richard. Buntis siya sa pangalawa ninyong anak. Tila tumigil ang mundo ni Richard. Ano, hindi ko alam na buntis siya noon. Sadyang hindi ko ipinaalam sa iyo, ngumiti si Bianca ng may halong pait. Binura ko ang lahat ng kaniyang mga mensahe. Hinarang ko ang kaniyang mga tawag. Habang tayo ay nagsasaya, mag-isang dumanas ng sakit si Christine sa ospital hanggang sa mawala ang sanggol sa kaniyang sinapupunan. Nawalan ka ng anak dahil sa akin at dahil sa sarili mong pagkabulag. Napaatras si Richard, ang kaniyang mga tuhod ay nanghina, kaya't napakapit siya sa bakal na gilid ng kama. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa kaniyang paghihirap. May isa pa sana siyang anak, ngunit namatay ito dahil sa kaniyang sariling kataksilan at sa kasamaan ng babaeng kinalantari niya. Ngayon, Richard, lumayas ka na. Pagtatapos ni Bianca bago tuluyang pumikit. Pareho na tayong talunan. Lumabas si Richard ng ospital na tila isang baliw. Ang kaniyang isipan ay puno ng imahe ni Christine na mag-isang lumalaban para sa kanilang anak habang siya ay nasa bisig ng iba. Hindi na siya nag-isip. Tinungo niya ang bagong opisina ni Christine sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Wala siyang pakialam kung basang-basa na siya. Wala siyang pakialam kung mukha na siyang pulubi sa harap ng mga guwardiya. Christine, hayaan mo akong magpaliwanag, sigaw ni Richard sa labas ng gusali. Hindi siya pinapansin ng mga tao, ngunit nanatili siyang nakatayo doon. Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang sasakyan ni Christine. Mabilis na humarang si Richard sa gitna ng kalsada kaya napilitang huminto ang sasakyan. Bumaba si Christian, handa nang itaboy si Richard, ngunit pinigilan siya ni Christine. Bumaba si Christine mula sa sasakyan, hawak ang isang itim na payong. Ang kaniyang mukha ay walang kahit anong emosyon habang tinitingnan ang basang-basang si Richard. Christine, nalaman ko na ang lahat, hikbi ni Richard. Patawarin mo ako, ang pangalawa nating anak. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, hindi sana nangyari iyon. Ang salitang kung ay para lamang sa mga taong mahihina, Richard, mahinahong sagot ni Christine. Ang katotohanan ay wala ka doon, pinili mong hindi naroon. At ang batang nawala iyon, ang huling ugnayan na kinuha ng tadhana sa atin upang tuluyan na akong makalaya sa iyo. Sa gitna ng malakas na ulan at sa harap ng maraming taong nakatingin mula sa malalawak na bintana ng mga opisina, dahan-dahang lumuhod si Richard sa burak. Ang kaniyang mga tuhod ay bumaon sa maduming tubig ng kalsada. Itinaas niya ang kaniyang mga kamay ng may pagmamakaawa. Christine, gagawin ko ang lahat. Magiging alipin mo ako, magtatrabaho ako para sa iyo. Basta hayaan mo lang akong makita si Enzo. Hayaan mo akong bumawi sa inyo, pagmamakaawa ni Richard habang ang kaniyang mga luha ay humahalo sa ulan. Tiningnan ni Christine ang kaniyang dating asawa na nooy nakaluhod sa kaniyang paanan. Wala siyang naramdamang tagumpay kundi isang matinding pagkapagod. Richard, tumayo ka. Huwag mong hiyain ang sarili mo ng higit pa sa ginawa mo na. Ang pagluhod mo sa putikan ay hindi makakapagpabalik sa buhay na kinuha mo sa akin. Hindi nito maibabalik ang anak na nawala sa akin habang ikaw ay nagsasaya sa Singapore. Christine, parang awa mo na. Tapos na tayo, Richard, wika ni Christine bago tumalikod. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil lamang sa ang nagkasala ay naghihirap na. Ibinibigay ito kapag ang biktima ay handa na. At sa ngayon handa na kung kalimutan ka, hindi dahil pinatawad kita kundi dahil wala ka ng halaga sa buhay ko.
Sumakay muli si Christine sa sasakyan. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan, nanatiling nakaluhod si Richard sa gitna ng kalsada, habang ang ulan ay patuloy na humahagupit sa kaniyang katawan. Sa bawat patak ng tubig, nararamdaman niya ang bigat ng kaniyang mga kasalanan. Inakala niya noon na siya ang hari, ngunit ngayon siya ay isa na lamang anino sa ilalim ng mga sapatos ng babaeng dati ay kaniyang inaapi. Naiwang mag-isa si Richard sa dilim habang ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagtatawanan sa kaniyang kinahantungan. Ang kaniyang pagluluhod sa burak ay hindi nagdala ng kaligtasan, kundi ang huling kuko sa kabaong ng kaniyang nakaraan. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabagal na agos ng ilog sa isang liblib na bayan sa Batangas. Malayo sa ingay at kinang ng Maynila, isang lalaking nagngangalang Richard ang naninirahan sa isang maliit na dampa malapit sa paanan ng bundok. Wala na ang kisig ng kaniyang pangangatawan, wala na ang talas ng kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng mamahaling alak ang hawak ngayon ay magaspang na at puno ng kalyo dahil sa pagbubungkal ng lupa. Nagtatrabaho si Richard bilang isang hardinero sa isang lumang simbahan. Ang kaniyang paboritong bahagi ng hardin ay ang sulok kung saan nakatanim ang mga puting sampagita. Maingat niya itong inaalagaan araw-araw, tila ba ang bawat talulot ay isang bahagi ng kaniyang kaluluwa na sinusubukan niyang buuin muli. Sa bayang iyon, kilala siya bilang isang tahimik na estranghero na bihirang magsalita, isang taong tila laging may malalim na iniisip o pinagsisisihan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Richard sa ilalim ng puno ng mangga, nakakita siya ng isang lumang dyaryo na naiwan ng isang deboto sa silya ng simbahan. Sa gitnang pahina, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na nagpabilis sa tibok ng kaniyang puso. Iyon ay si Christine. Kasama niya si Christian. At ang isang batang lalaki na ngayon ay malaki na, si Enzo. Ang headline ay tungkol sa The Grand Union of Philippine Business Icons. Matapos ang ilang taon ng tagumpay sa ibang bansa, bumalik ang mag-asawa sa bansa upang magdaos ng isang formal na pasasalamat at anunsyo para sa kanilang bagong proyektong pangkawanggawa. Nakita ni Richard ang ngiti ni Christine, isang ngiti na puno ng kapayapaan, isang ngiting hindi kailanman naging kaniya. Dahan-dahang hinaplos ni Richard ang larawan ng kaniyang anak sa dyaryo. Si Enzo ay kamukhang-kamukha niya, ngunit ang mga mata nito ay may kinang na nagmula sa kalinga ni Christian. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Richard. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng pagtanggap. Nang gabing iyon, lumakas ang hangin at nagsimulang pumatak ang ulan. Pumasok si Richard sa kaniyang dampa at kinuha ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay ang tuyong kwintas ng sampagita na nakuha niya mula sa sahig ng kanilang villa noong araw na umalis si Christine. Kinuha rin niya ang isang maliit na papel at nagsimulang sumulat ng may nanginginig na kamay. Christine, alam ko na ang liham na ito ay hindi mo kailanman mababasa, ngunit nais kong sabihin na salamat. Salamat dahil sa iyong paglisan natutunan kong makita ang tunay na halaga ng mga bagay na dati ay itinuring kong basura. Ang sampagwitang itinanim mo noon ay muling namumukadkad sa puso ko, ngunit alam kong huli na ang lahat para sa atin. Patawad sa lahat ng sugat. Alagaan mo ang ating anak at sana ay magpatuloy ang iyong liwanag. Inilagay niya ang sulat sa tabi ng tuyong bulaklak. Naramdaman ni Richard ang isang matinding pananakit sa kaniyang dibdib. Nahirapan siyang huminga, kaya dahan-dahan siyang sumandal sa dingding habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan sumasayaw ang mga sampagwita sa ilalim ng ulan. Sa kaniyang huling sandali, hindi ang kaniyang kumpanya o ang kaniyang yaman ang kaniyang naisip. Ang huling imaheng nakita niya ay ang batang si Enzo na tumatakbo patungo sa kaniya, tumatawa habang si Christine ay nakatayo sa malayo kumakaway ng may pagmamahal.
Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Richard habang ang kaniyang kamay ay nananatiling nakakapit sa tuyong sampagita. Namatay siyang mag-isa sa isang bayang hindi siya kilala, bitbit ang lahat ng kaniyang pagsisisi at ang huling pag-asang sana ay naging mas mabuting tao siya noon. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ang kaniyang katawan ng kura paroko. Dahil walang kamag-anak, itinalaga ang isang simpleng libing para sa kaniya. Ngunit bago pa man siya mailibing, isang itim na sasakyan ang dumating sa simbahan. Bumaba si Christine, suot ang kanyang itim na damit at sunglasses. Kasunod niya si Enzo, na nooy tahimik na nakatingin sa paligid. Hindi nagtagal si Christine. Tumayo lamang siya sa harap ng kabaong ni Richard sa loob ng ilang minuto. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata, ngunit may bakas ng matinding paggalang sa kanyang tindig. Inilapag niya ang isang sariwang kwintas ng sampagita sa ibabaw ng kabaong. "Sino siya, Mommy?" tanong ni Enzo habang nakatingin sa larawan ni Richard na nakalagay sa tabi ng kabaong. Hinawakan ni Christine ang balikat ng kanyang anak at bumuntong hininga. Siya ay isang matandang kakilala, Enzo. Isang taong nagturo sa akin na ang bawat sugat ay maaaring maging lakas at ang bawat pagkakamali ay may katumbas na kabayaran. Tumingin si Christine sa altar ng simbahan at nag-alay ng isang tahimik na panalangin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Enzo at dahan-dahang lumabas ng simbahan. Sa labas naghihintay si Christian na agad silang sinalubong ng isang yakap. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang umalis, iniwan ang maliit na bayan at ang alaala ng lalaking minsan ay naging mundo ni Christine, ngunit ngayon ay isa na lamang anino sa kaniyang nakaraan. Sa dulo ng bawat kwento ng pagtataksil at paghihiganti, walang tunay na nananalo kung ang layunin ay manakit lamang. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa sining ng pagbitaw, ang kakayahang iwanan ang mga sugat ng kahapon upang makabuo ng isang bagong bukas. Ang buhay ay hindi isang tuwid na kalsada. Ito ay puno ng mga liko at lamat na sumusubok sa ating katatagan. Ang mga taong tulad ni Richard ay nagsisilbing paalala na ang pagsisisi ay laging dumarating. Sa huli, at ang oras ay isang hiyas na kapag nasayang ay hindi na muling mababalik. Kailangan nating matutunang yakapin ang ating mga pilat dahil ang mga ito ang nagpapatunay na tayo ay lumaban, nasaktan at muling bumangon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagagaan ng loob ng nagkasala, kundi para sa kalayaw ng biktima. At sa huli, kapag ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay naglaho, na ang tanging mananatili ay ang bango ng ating mga mabubuting gawa na tulad ng sampagita ay mananatiling sariwa sa alaala ng mga taong tunay nating minahal. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pag-aari, kundi tungkol sa pag-aalaga, at kung hindi mo ito kayang ibigay ng buo, maghanda kang harapin ang katahimikan ng isang buhay na walang saysay.